isang maliit na baybaing baryo, naninirahan si Tomas, isang binatang 16 na taong gulang. Kayumanggi ang balat dahil sa araw, payat ngunit matatag sa hirap ng dagat. Ulila na siya sa murang edad, ang kanyang ina ay namatay sa sakit at ang kanyang ama ay nalunod habang nangingisda. Simula noon, mag-isa na niyang hinarap ang buhay sa maliit na kubo sa gilid ng baybayin. Araw-araw, pumapalaot siya sakay ng lumang bangka ng kanyang ama upang makahuli ng isda. Tuwing gabi, habang pinagmamasdan ang buwan sa ibabaw ng dagat, mahina niyang sinasabi, Ama, Ina, sana po'y gabayan ninyo ko sa bawat alon. Ang dagat ang naging guro at saksi sa lahat ng alaala ni Tomas. Sa bawat hampas ng alon, naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Mahina ngulit matatag, nagtuturo ng tiyaga at paggalang sa kalikasan. Dito siya unang natutong maghagis ng lambat, at dito rin niya natutunang basahin ng galaw ng hangin na para bang lihim na wika ng dagat. Isang umaga, habang hinihila niya ang lambat, napansin niya ang kakaibang kislap sa ilalim ng tubig. Isang isda na tila nagdadala ng liwanag. Naiiba ito sa lahat ng nahuli niya noon, at sa bawat damping ng palikpik nito ay parang may awit ng kapayapaan. Nang hawakan niya ang isda, dumaloy sa kanyang puso ang isang kakaibang kapanatagan. Waring yakap ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tomas na ang tunay na yaman ng dagat ay hindi lamang nasa huli ng lambat, kundi sa mga aral na ibinubulong nito. Pagmamahal, kababaang loob, at ang alaala ng mga taong minahal niya. Hindi niya ipinagbili ang kakaibang isda. Sa halip, maingat niya itong ibinalik sa dagat na para bang isang panalangin na ibinulong sa alon. Kinabukasan, laking gulat ni Tomas nang makita ang kanyang lambat. Payak lamang ito, ngunit puno ng isda, higit pa sa karaniwang huli. Mula noon, tuwing may kakaibang isda na muling sumasama sa kanyang huli at muli niyang pinapalaya, lalo siyang binibiyayaan. May bumibili ng kanyang isda sa mas mataas na halaga. May mga taong biglang nagbibigay ng tulong at may mga kapitbahay na higit na nagtitiwala sa kanyang karunungan at integridad. Sa bawat ngiti ng dagat, nararamdaman ni Tomas na ang kabutihang loob ay may gantimpala. At sa gitna ng kanyang pagod, napapaintusa upang magpasalamat, hindi lamang sa biyaya ng dagat, kundi sa alaala ng kanyang mga magulang na tila patuloy na gumagabay sa kanya. Baka ito ang paraan nila, Ama at Ina, para sabihing hindi ako nag-iisa. Napansin ng ibang mangingisda ang biglang pag-unlad ni Tomas. Isang lalaki ang lumapit at nagtanong, puno ng pag-aalinlangan at inggit. Tomas, ano ang sikreto mo? Bakit parang palaging sagana ang huli mo? Ngunit si Tomas ay nanahimik. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang biyaya, sapagkat alam niyang ang dagat ay may sariling hiwaga na hindi dapat abusuhin. Isang araw, may mga sumunod sa kanya sa laut. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang kakaibang isda, kumukislap na tila bituin sa ilalim ng tubig. Mula noon, sinubukan ng marami na hulihin ito
umaasang makakamtan ang parehong biyaya. Ngunit sa tuwing mahuhuli nila, nawawala ang kislap. Ang dating mahiwagang isda ay nagiging ordinaryo. Mabilis na namamatay sa kanilang mga kamay. At sa bawat pagtatangka, lalo lamang silang nabigo, sapagkat ang dagat ay hindi nagbibigay ng biyaya sa pusong sakim. Sa malayo, si Tomas ay tahimik na nagmasid. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa pag-angkin, kundi sa paggalang at pagpapalaya. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng aral. Ang kasakiman ay laging nauuwi sa kawalan. Ang tunay na karunungan ay hindi ginagamit para sa sariling kapakinabangan lamang, kundi para sa kabutihan ng lahat. Sapagkat ang may busilak na puso at isip ay laging may tamang gabay sa tamang panahon.